Magandang umaga po, mga minamahal kong magulang, mga kapatid at mga anak sa Panginoong Hesus. Deaconess Abigail Cruz, your devotion leader for today. Ang title po ng devotion natin sa umagang ito ay Give with Liberality. Dito lamang po sa ating morning devotion, si Jesus ay kasama. Ikaw lagi ang tapat, maligaw man ako ng landas, kahit saan, kahit kailan. Buhay ko sa iyo'y nakalaan. Kung aking bibilangin, pagpapala mo sa akin, kukulangin mga bunga ng buhangin at ang mga pasanin gumagaan sa aking tingin. Ikaw lagi ang tapat, maligaw man ako ng landas, kahit saan, kahit kailan. Buhay ko sa iyo'y nakalaan. Kung ako ay madapa, kamay mo ay laging handa magpatawad sa mga magkakasala. Ang iyong pagkadakila, buhay ko nilagay sa tama. Ikaw lagi ang tapat, maligaw man ako ng landas, kahit saan, kahit kailan. Buhay ko
ating Diyos sa mensahe ng awit na ating napakinggan. Tunay po na subok natin ang katapatan ng ating Diyos sa ating buhay. Kaya't ang kabuuan po ng ating buhay ay sa Diyos lamang po natin ilalaan. Thank you po sa ating Lord Jesus sa panibagong araw na kaloob niya sa atin, taglay ang ating buhay at kalakasan. Panibagong pagkakataong makapagbulay-bulay na naman tayo ng kanyang mga salita. Muli po, kamusta na po ang bawat isa? Lagi po kayong kasama sa aking dalangin na nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan maging ang inyong mga mahal sa buhay. Sa pagkakataon pong ito ay hayaan nating mangusap ang salita ng ating Diyos na mababasa natin mula sa aklat ng Romans chapter 12 verses 4 to 8. At ganito po ang sinasabi, "For just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ we, though many, form one body, and each member belongs to all the others. We have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully." Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Give with liberality. Tayo po ay pinaalalahanan sa umagang ito na magbigay ng may kalayaan at may kagandahang loob. Sabi po sa ating text, tayo po ay bahagi ng isang katawan, subalit hindi po tayo magkakapareho ng function o ng tungkulin. Kung kaya't tayo, kahit magkakaiba, ay isang katawan kay Kristo Jesus. Natatangi ang mga kaloob na ibinigay sa atin ng ating Panginoon ayon sa kanyang kagandahang loob. Kaya't mahalaga po na gamitin ng bawat isa ang mga kaloob na ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Wala pong pwedeng mag-substitute sa atin sa mundong ito. There is only one you po na gaganap ng tungkulin na ipinagagawa ng ating Diyos. Ang sarap pong pakinggan, ano po? Pinagkatiwalaan tayo ng ating Diyos. At bilang tao, masarap po sa pakiramdam na tayo ay pinagkakatiwalaan. Tayo ay pinili niya upang pagkatiwalaan. Hindi lamang po tao ang nagtiwala sa atin, siya po ay ang ating Diyos. Ang sabi po, kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag po tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Ito po ay nangangailangan ng maraming panalangin. Pag-ingatan po nating hindi panghuhula ang ating ginagawa, hindi po para i-impress ang mga tao, kundi ang mensahe ng ating Diyos lamang ang dapat nating sinasabi ng may katapatan. Whatever it takes, no matter the cost. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod po tayo ng buong humility. Walang paghahambing at walang pagyayabang. Higit sa lahat, wala pong tutol at pagtatalo. Nakakapagod? Opo, pero worth it po iyon dahil nakakapagbigay kaluguran tayo sa ating Panginoon. Hindi lang po tayo basta napapagod sa mga bagay na pang-temporal. Our labor in the Lord is not in vain. 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Nawa po, sa ating pagtuturo ay maging maingat po tayo sa ating pamumuhay sapagkat marami po ang nakamasid sa ating mga ikinikilos. Kung nagkakasundo po ba yung ating sinasabi sa ating mga ginagawa? Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay po tayo ng buong puso. Ito po ay tumutukoy sa isang taong daluyan ng pagpapala sa katawan o sa iglesia upang makapagkaloob ng mga pangangailangan sa templo. Huwag po nating kapaguran ang pagkakaloob. Huwag nating kakalimutan kung bakit tayo ay mayroon ng mga bagay na mayroon tayo. Ito po ay dahil ipinagkaloob ito sa atin ng ating Diyos.
Kung pamumuno naman po, mamuno kayo ng buong sikap. Minsan makadarama tayo ng discouragement at nafe-feel natin gusto nating mag-give up. Pero alang-alang po sa ating Diyos na tumawag sa atin, pagtiyagaan po natin ang lahat. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. Ang kaloob po na ito ay may kakambal po na dapat nakagalakan. Maaari po tayong makatulong, subalit ang katanungan, masaya po ba tayo sa ating pagkakaloob ng tulong? Kaya mga magulang, mga kapatid, muli po, ang paalala sa atin, understand clearly that you are a member of the significant body of Christ. Nasaan man po tayong church, kabilang, hindi po aksidente na tayo po ay bahagi sa iglesyang iyan na pinagtamnan sa atin ng Panginoon. Uncover your place of service in the body of Christ. Be fully aware po that all of God's gifts are given by grace alone, hindi po out of merit. And lagi po nating alalahanin, you will always be the blessed one if you are a giver. Sabi nga po sa Proverbs chapter 22 verse 9, he who has a generous eye will be blessed, for he gives of his bread to the poor. Mga magulang, mga kapatid, at mga anak sa pananampalataya, ano po kaya ang tinanggap nating gift mula sa ating Diyos na saganang magbigay na hindi nanunumbat? 7 lamang po ang nabanggit, ngunit sa ating mas malalim na pag-aaral ng salita ng Diyos, matutuklasan pa po natin na marami pa. Which one is yours? Kung alam po natin kung ano po ang gift sa atin ng ating Panginoon, ang susunod po na katanungan ay ginagamit po ba natin ang mga ito o ibinabahagi sa bawat taong inilalapit sa atin, lalo't higit sa kanyang katawan? Remember po, tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. The body of Christ needs your gift in effectiveness in the church today. Sana po, let's not miss the blessing. Talento man o finances ang gift na tinanggap natin sa ating Diyos, ibahagi po natin ito ng may kalayaan, kagalakan, at kagandahang loob. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa pagtitiwala ninyo sa amin, sa kung anuman ang mayroon kami. Mga talento, mga possessions, Panginoon, na ipinagkatiwala namin upang makinabang ang iyong katawan. Nawa, Panginoon, gawin namin ito ng buong galak at hindi napipilitan, Panginoon. Makita niyo po ang cheerfulness sa aming puso. Makita niyo po ang harmony ng iyong katawan. Lagi niyo po kaming samahan sa aming paglilingkod. At higit sa lahat, ikaw po ang mag-glorify, hindi po ang aming mga sarili. Samahan niyo po kami sa buong maghapong paggawa. Pagpalain po ninyo ang bawat isa. Ito po ang aming hiling at dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, sa sandali pong ito ay atin pong batiin ang ating mga kapatid na nagdiriwang ng kaarawan. Maligayang araw po ng pagsilang, naway mapagpala po ang inyong kaarawan. Bigyan pa po nawa kayo ng Panginoon ng mahabang buhay na maipaglilingkod ninyo sa Kanya. At gayon din po, batiin din natin ang mga nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal. Nawa ay mas marami pa pong taon ng maliligayang pagsasama ang ipagkaloob sa inyo ng Panginoon. Kung kayo po ay na-blessed sa ating morning devotion, feel free po na i-share ang ating devotion o kaya na may itag ang inyong mga kaibigan. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Muli ito po si Deaconess Abby na nagsasabing kapag si Jesus ay kasama, buhay natin masaya at puno ng pag-asa. Kita-kits po tayo ulit sa Thursday. God bless po!